Okay, subukan yung isipin to. Isang battlefield sa Cavite. Puno ng usok ng kanyon, malakas yung ingay ng mga nag-uumpugang itak, magulo. So sa gitna ng lahat ng kaguluhang to, may isang kakaibang figura. Isang general. Pero habang yung iba, mahigpit na mahigpit ang hawak sa kanilang mga espada at baril, siya, may iba pa siyang dala. May hawak siyang pinsel. Oo, tama yung narinig nyo. Isang paintbrush. Siya si General Roman Faustino, ang pintor sa gitna ng digmaan. Ang malaking tanong, bakit parang wala siya sa mga history books natin? Halika't alamin natin ang misteryo sa likod ng pintor ng himagsikan. So para mas makilala natin siya, balikan muna natin. Sino nga ba si Roman Faustino bago pa man pumutok ang revolusyon? Well, bago pa man siya naging general, si Roman Faustino ay kilalang kilala sa Cavite bilang isang pintor. Isipin nyo, yung mga kamay niya sanay sa paghalo ng kulay, sa paglikha ng mga obra ng kapayapaan at kagandahan. Pero yung tahimik na buhay na yon, handa niyang iwan para sa isang mas mahalagang tawag. So, paano nga ba nangyari yung transformation na to? Mula sa isang artist, paano siya naging isang revolusyonaryo? Alam nyo, ang sagot pala, simple lang, purong pagmamahal sa inang bayan. Nang kumatok yung pangangailangan para sa kalayaan, nung tumawag ang katipunan, para sa kanya, mas malakas yun kaysa sa anumang inspirasyon para ipagpatuloy ang pagpipinta. At dito, grabe yung desisyon na ginawa niya. Mula sa isang mundo ng paglikha, kulay at kagandahan, lumipat siya sa isang mundo ng pagpapalaya, pakikibaka at kalayaan. Kung iisipin mo, para siyang nagpalit ng uri ng paglikha, mula sa paglikha ng sining tungo sa paglikha ng isang malayang bansa. Pero ito yung interesting part ha. Hindi niya basta na lang tinalikuran ang pagiging artist niya, kundi dinala niya yung pag-iisip ng isang artist sa battlefield. At dahil sa kakaibang approach niya, sobrang bilis ng pag-angat niya. Mula sa pagiging ordinaryong miyembro ng katipunan, naging mahalagang leader siya sa mga critical na labanan sa Cavite. At dahil sa galing niya, di nagtagal, naging general na siya. Dito talaga natin makikita kung gaano siya ka-unique. Kasi para sa kanya, ang bawat war strategy ay parang isang masterpiece. Kailangan daw, tumpak, matapang at may malalim na kahulugan. Grabe, 'di ba? Pinagsama niya talaga ang sining at digmaan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung legacy niya. At balikan natin yung tanong kanina, bakit nga ba tila kinalimutan na siya ng kasaysayan? Importante itong tandaan ha. Kahit tapos na yung gyera at bumalik na siya sa tahimik na buhay, yung pagmamahal niya sa sining, hindi yun nawala. Patunay lang na yung pagiging artista at bayani niya, iisa lang talaga. So, pag sinabi nating obra maestra o masterpiece, alam natin yan, di ba? Yung pinakamahusay na gawa ng isang artist. Pero, para kay Faustino, ano kaya ang tunay niyang obra maestra? Well, hindi ito yung painting na makikita mo sa isang museum. Mas malaki pa roon. Ang pinakadakila niyang obra maestra, yung kalayaan na tinatamasa nating lahat ngayon. Parte tayo ng masterpiece na yun. At dito yung pinakaimportanteng aral sa kwento niya. Si Roman Faustino ay isang malinaw na paalala sa ating lahat na kahit sino ka man, anuman ang propesyon mo, pwede kang tumulong sa pagbuo ng ating bansa. Hindi kailangan na sundalo ka o politiko, pwedeng pintor, guro, ikaw, ako, lahat tayo. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Sa kwento ni General Roman Faustino, nakita natin kung paano naging sandata ang sining. Para sa ating ngayon, sa panahon natin, paano natin maipapakita ang pagmamahal sa bayan gamit ang sarili nating mga talento. Yan ang magandang pag-isipan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.